Next naman, ang gagawin natin is gagamit tayo ng tinatawag natin na user input. Ang user input, ito yung manggagaling sa user, yung mga value na i-receive natin. Sa una, i-delete lang natin to. Then, ibabalik natin sa age ito. Even this, babalik natin siya sa age. Papalitan natin, or di-delete muna natin to, and then babalik natin sa age ito. Pero, i-remove natin yung value. So, ganyan lang yung gagawin natin. Kasi nga, gagamit tayo dito ng tinatawag natin na user input. Ibig sabihin, ang value manggagaling siya sa mismong user natin. So, paano ba yon? So, gagamit pa rin tayo ng printf. Yan. And then, opening and closing parenthesis, quotation, then enter your age. Yan. So, tatanungin mo yung user na mag-enter siya ng age niya. So, ang gagawin natin na next is gagamit tayo ng tinatawag na scanf. Ibig sabihin yan, babasahin mo kung ano yung nilagay ng user. Okay, so kung naglagay siya dito ng 30, babasahin yan ng scanf natin. At ilalagay niya sa variable na age. So, paano ba natin gagawin yon? Ang una, i-declare lang muna natin itong %d, short for integer. And then, magkakama ka dito, gagamit ka ng n. Ang n natin, yan. So, ang n natin, itong symbol na to, ibig sabihin na to is address of memory. So, you are assigning ngayon address sa mismong memory ng age natin or vice versa, kukunin mo yung address ng age natin. So, ang gagawin natin ngayon, ilalagay mo ay age dito. So, ibig sabihin, ang 30 na ito, automatic mai-insert siya sa variable na age natin. Then, semicolon mo siya. Then, after nun, i-run natin yung program. Oops, wala tayong semicolon dito. Then, run natin. So, mapapansin nyo, enter your age, lalagay mo ay 20. Then, ipiprint niya, age is 20. So, yan ngayon yung part dito. So, ang mapapansin nyo, kapag inalis ko to, ang mangyayari dyan ay hindi na tayo makakapag-input or makakakuha tayo ng value na age is 32257 kasi meron tayong variable dito. So, kapag inalis mo yan, papansin mo, hindi na tayo makakapag-input ulit at wala na tayong makikitang value. Kung hindi, yung enter your age na lang. So, hindi na ako pwedeng mag-enter ng kahit ano dyan. Kaya kung gusto mo mag-receive, gagamit ka ng scanf para yung value mapunta siya sa age natin. So, ibabalik natin siya. So, enter age, 50. Then, age is 50. So, ganun lang naman yung paggamit ng user input natin dito sa C language.